Ang atong uluhan sa ato ang mensahe karon mga igsoon kabahin sa KBL. So ng KBL dili kasal, bunyag ug lubong. Kundi know, believe, and live. Welcome back to Born to Praise TV channel. We are created to praise and worship. Uban nato masayran or gisayran ang pulong sa Ginoo, ang kinaiya sa Dios, ang kamubuton sa Dios, ang iyang pagkamaayo, ang iyang kinaiya, kinahanglan natong ikinabuhi. Kinahanglan nga motuo ta, human sa tong pagtuo mga igsoon, kinahanglan atong ikinabuhi. Live. So kay naa naman tay kahayag, kinahanglan mudan-ag. Dili lamang kahayag galunlon, kundi mudan-ag. Di po ta mudan-ag mga igsoon kung wa tay kahibalo may tungod kang Kristo. Labaw sa tanan, di po ta mudan-ag kung walay Kristo nga naa sa atong kasing-kasing. Bisag mamemorya pa nato mga igsoon ang tibuok Biblia gikan sa Genesis paingon sa gipadayag, kung wala nato gikinabuhi mga igsoon ang kahayag nga natong naangkon, wala gapoy kapuslanan. So atong i-connect mga igsoon, giunsa nato pagkahibalo, hibaloon nato uban sa atong kahibalo, ato ang ikinabuhi, mutuo ta dahil ato ikinabuhi. Kung ato ni siya gisinyas ingon ani, no, kahibalo. Okay, atong ipunting atong mga kamot, kahibalo, believe, dayon live. Kung asa ka nagpuyo diha ka makinabuhi uban ang Kristo. Usbon nato para atong mga familiarize ang ato ang tema karong adlaw. No, believe, and live. Okay. So tuloran siya kahot ang mga igsoon. Hallelujah. Kabalo ta mga igsoon nga kung kanino nagisgot ni siya kabahin sa ang pagkahibalo diha sa Ginoo, nagsugod ni siya sa pagpadayag sa Dios pinaagi sa iyang mga pulong. Amen. That's why importante nga manaymatig utas pulong sa Dios. Kay ang pagpadayag, ang pagkasayod mga igsoon sa Dios, musugod ni siya sa pagpadayag sa Ginoo pinaagi sa iyang mga pulong. Mauna nga iwali itudlo ang pulong sa Dios. Iwali itudlo ang pulong sa Ginoo para mapadaygan ta aron makahibalo ta sa kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Then ang kahibalo mga igsoon, nagbase pud kinahanglan magbase pud siya sa kamatuoran. Ha? Everybody say kamatuoran. Okay, magbase sa kamatuoran, dili sa atong emosyon, dili sa atong tradisyon. Atong karaan nga pagtuo mga igsoon nga napuno naman tas pagtuo. No? Dili matupas o sa kapagtuo. Na kay pastor nga dunggan dito si ka magtabi mi dito. Ningon siya na dili niya ipasulod ang patay lawas sa simbahan kay kanang mga bangko kuno manglihok. Kay naa diha ng espiritu ng tao. Madan mas usgan pa din espiritu sa tao kay sa espiritu sa Dios. Mga pastor siya wa gyud ipasulod sa simbahan ng patay lawas. Giditso ra dito sementeryo. Oh, akong giingnan ang nagsugid nako kabalo mo pastor usana ka stronghold. Na naapa di ate tradition patuo-tuo na siya. Mga igsoon, remember na ang espiritu sa Ginoo mas gamhanan pa sa espiritu mga igsoon gining kalibutan. Mana, so ang pagtuo, ang pagkahibalo mga igsoon nagsakop na siya, nalangkob na siya mga igsoon sa kinaiya sa Dios. Kinaiya sa Dios, kabubuton sa Dios, o saad sa Dios. Kung sa tangan itong pagkabalo sa Ginoo, ito ang kahibalo sa Dios, nahitungod sa kinaiya sa Dios. Ikaduha, kabubuton sa Dios. Ikatulo, saad sa Dios. So karon mga igsoon, dunay tulo ka mga butang atong isgutan. Kaning kabit, know, that is knowledge. Believe, that is your belief. Ang ato ang pundasyon sa ato ang pagtuo. Dahil ang ato ang kaning live, kaning ato ang ikinabuhi. Si Kristo sumala sa ato ang nasayran. Ikinabuhi si Kristo sumala sa atong nasayran. Hallelujah. Hinumdumi nga ang kinaiya sa Ginoo dili mamalikas. Amen. Mapastor matag madili kinahanglan kung naa na si Kristo sa kinabuhi, wa na jud tay hitlo na ang pagpamalikas.
Amen. Pangutanan mo tapad, kapila ka na malikas sa usa ka semana. Malikas ka. Or wa ka kasulting na malikas, pero sino una-una, pwede pa malikas nimo. Amen? Higot ka sa. Okay? Alright. So, una-una to ni mga igsoon kanin knowledge, kahibalo, okay? Kahibalo mga igsoon, may tungod sa pundasyon sa atong pagtuo. Hinomdumi, nga kaning knowledge is the primary. Sinugdan. Then, ang application, ani kung i-apply gan nato atong kahibalo, muna siya mo result sa wisdom. Because wisdom is an application of knowledge. Kung unsa na kahibalo, kayo wala nato may tungod sa Dios mga igsoon, moupod na ang ato anatay kaalam nga atong gamiton sa atong pang-adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Atong hinumduman nga sa dihang naa natay kaalam or kahibalo, tungod kay ang kahibalo mo sa pundasyon sa atong pagtuo mga igsoon. Ang ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 hangtod sa 17. Kung sa gisulti dihan niya, kay ang pulong sa Dios mapuslanon gilamdangan sa balang espiritu o mapuslanon kini sa pagtudlo, pagsaway o pagpadlong. Pagtudlo, pagsaway, pagbadlong. Mo nang kanunay tang gibadlong, kanunay tang gitudloan tungod kay mga anak na matas Ginoo. Di nato ikasakit kung na nga pulong atong buhian nga murag sumpak sa ato ang kinabuhi. Nga sumpak mga igsoon nga natandog atong pride nga mo hinumdom nga di na ta mosimba mga igsoon because ang 2 Timothy chapter 3 16 to 17 nagpahimangno ora na. Ina na mo tapat nagpahimangno ra. Ha? Wa jud ko kabalo biya gyud igsoon, wa mi kabalo sa inyong makinabuhi kay sa usa ka semana kausar ta makita. Pero ngano na mga pulong nga naigo gyud ka. Yung usay di gyud ta kalikay. Na? Nga naman tungod kay mo na gahom sa Ginoo nga dapat ang tudloan. Amen. Kay ang pulong sa Ginoo pagbadlong, pagsaway o tudlo. Remember mga anak ta sa Ginoo. Kung di ka anak sa Ginoo, di ka magpadlong. Kung anak ka sa Ginoo, magpabadlong ta. Amen. Dili magpasaway dahil nang pagpabadlong ha. Na di na kamutuo sa imong ginikanan kay magpabadlong man. Amen. Hallelujah. Then hinumduman po nato mga igsoon sa kahibalo mga igsoon nga ato ang naangkon gikan kang Kristong naglangkob unsab na sa pagkahibalo sa kinaiya sa Dios. Dili makita nato sa verse 6 ingon diri. Malaglag ang akong katawhan tungod kay wala ako ninyo ila, that is maperish, malaglag ang akong katawan kung ang katawan walay kahibalo may tungod sa Dios. Kung sa in English na siya mga igsoon ingon ani, the people will perish because of the lack of knowledge. Na? Ang katawhan sa Dios mahimong malaglag tungod kay wala sila'y kahibalo mahitungod sa Dios. Kung ang usa ka tawo walay kahibalo sa Dios, una sa tanan di siya mosimba sa Dios. Di siya maghatag panahon sa Ginoo tungod kay para kaniya kawang lamang. Tanawat ang mga tao, mga dato kayong mga nasod. Unsay nahitabo nila, matod pa nila nga ang paghatag panahon sa Ginoo kanang gausik-usik lamang ang paghatag og panahon sa Dios. Kana mahimong ma-perish, malaglag ang tao tungod kay walay kahibalo. Unsa ka importante mga igsoon ang pagduol sa Ginoo diha sa mga pagtigom, diha sa mga pagdayeg pagsimba. Naay mga consequence ang mga taong di mutuo sa Ginoo. People will perish because of lack of knowledge. Kulang sa kaalam. Muna importante nga muduol bitag church para nga makahibalutas Ginoo kung unsa ang kamubuton sa Dios, ang kinaiya sa Ginoo ug ang iyang mga saad mga igsoon. Naglangkob usab kini mga igsoon sa kinaiya sa Dios ug sa iyahang kamubuton para na kita makaila kaniya, para kita nga damor kita nga mosalig kaniya. Sa diya makabalutas sa Dios sa kinaiya sa Ginoo, mas dungagan pa nato ang atong pag-ila kaniya, mas mo-arouse pa ang ato ang interest mga igsoon sa pagduol o pagsalig sa Ginoo. Muna hinungdan na naata karon dinhi. Pagpagan nato si Lord. Mauni ang pinaka-importante nga character, to know Him more, and the more we trust Him, the more we know Him. Kaya nga naman, ipakita man sa Dios
ang iyang pagkagamhanan, ang iyang pagkamaayo tungod sa imong pagsalig niya. Kaya kung di ta mo salig sa Ginoo, dili ta gamiton sa Dios. Kaya kung di ta mo salig sa Ginoo, di pud mo tubo mga igsoon ang atong kahibalo may tungod sa Dios. Diyan ang atong relationship sa Ginoo. Wala pud gihapoy kapuslanan. Kaya nga naman dili man gyud taon nimo epekto mga igsoon. Then, usa sa kinaiya sa Dios mga igsoon, na makita nato diha sa verse 6 mga igsoon, kaning gitawag niyang ang iyang gugma. Labaw sa tanan, justisya man ang Dios sa verse 6 mga igsoon. Kung mo-focus lang ta sa verse 6, pero luyo na lang tanan mga igsoon, God is merciful. Above all, God is merciful. Labaw sa tanan, ang Dios maluluyon. Nganong moani ang iyang character sa verse 6, characteristics sa verse 6, tungod kay ang mga tao kulang sa kahibalo. So kung ang tao mga igsoon adunay kahibalo may tungod sa Dios, kabalutan according to Psalms nga ang buang-buang lamang ang wala masayod nga adunay Dios. Di ba? Ang mga buang-buang, the fool knows and believe that there is no God. Ang buang-buang lamang. Apan tungod kay kita gibuhi ta sa Ginoo diha sa pagkamatarong, diha sa puno sa kahalang o kahibalo, then di nato mapakyas o di nato pakyason ang Dios nga mao'y nagbuhat sa langit o sa yuta. Nag-ingon diha sa Psalms mga igsoon sa Salmo chapter 136 verse 1. Lingon siya, muli hinungdan mga igsoon nga nung atong pasalamatan ang Dios tungod sa iyang kinaiya na ingon ani. Pasalamati ang Ginoo kay maayo siya, ang iyang gugma bulungtad hangtod sa kanturan. Mooni ang pagkamahigugmaon sa Dios, ang pagkamaluluyon sa Ginoo sama sa usa ka ginikanan, sama sa usa ka inahan mga igsoon. Ang kalibutan nag-opening karon sa celebration Mother's Week. So mo'y first week, first Sunday. So gikan karon hangtod sunod semana, usa na ka semana week na i-celebrate sa mga anak. So mga anak, prepare mo, i-celebrate nato ni ang finale ani karong Domingo. Ang finale ani kay opening ni siya karon. Di ba? Kung mag-open tag business na amang gigitawag nato cutting of ribbons, di ba? Opening ni siya ron. Kay nindot kayo mga igsoon tungod kay nakita nato sa mga inahan maluluyon sila sama sa kinaiya ni Kristo. Atong pagpakan itong mga inahan na abot mga igsoon. Hallelujah. Okay? Munang pasalamatan nato ang Ginoo kay maayo siya, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Another characteristic mga igsoon, gawas nga maluluyon o mahigugmaon ang Dios naapag siya pagkamatinud-anon. Faithfulness. Ang iyang pagkamatinud-anon mga igsoon, ato basahon sa Lamentation chapter 3 verse 22 hangtod sa verse 23. Dili gayon mulubad ang gugma sa Ginoo. Amen. Dili gayon mulubad, that is di yun mausab ang gugma sa Dios. Ang iyang ipakita nimo karon di na mausab ugma o hangtod sa walay katapusan.